everyone, I'm Denise from the Praise and Worship Ministry. I'm thrilled to welcome you to our online worship service today, and I'm also thrilled to let you know that it's our anniversary month here at COG Dasma. Kaya bago po tayo mag-start ng ating online worship service, let me greet you a happy 35th anniversary COG fam. And even if it's your first time to tune in, we want you to know that we are more than happy to welcome you to our COG family. At gusto rin po namin kayong tulungan to connect with us at maging involved po sa ating gawain. Yes, if it's your first time, please type first time in our comment section and our online moderators po will reach out to you para i-guide kayo how you can join a C2S group or a ministry. Pero ito ang aming invitation sa inyo guys. While we love worshiping with you online, gusto po namin kayong makasama in person. Pwede niyo po kaming samahan dito sa COG Dasma every Sunday. We have services from as early as 5:30 a.m. hanggang gabi po yan ng 7:30 p.m. And if you're busy on a Sunday, you can also join us sa ating Empower Night tuwing Sabado naman po yan at 5:30 p.m. Also, may worship service din po tayo tuwing Tuesday night at 7 p.m. and we call this Revival Night. And if nasa ibang part naman po kayo ng Cavite, COG Dasma also has satellite churches in Jabes, Trece, and Silang. And speaking of COG Silang, we will be worshiping at a new location on August 31. Mula nga po sa Premier Plaza, COG Silang has finally found its new home sa Vista Mall Silang. This is still along Aguinaldo Highway, kaya for sure madali nyo lang po yan mahanap. But if you're in another province or city naman po, you can let us know in the comments of your location para po madirect namin kayo sa Church of God na malapit po sa inyo. Again, simply type your location in the comments and we'll let you know kung saan nga ba may malapit na Church of God sa inyo. At dahil nga excited na tayo to worship today, tara na po and let's prepare our hearts for our praise and worship. Please let me lead you in a prayer to allow our hearts to be open to encounter God. Lord, Heavenly Father, thank you for this day, a brand new day, Lord God, to encounter you, to worship you, Lord God, a privilege to give thanks and worship to you today, Panginoon. Salamat, Lord God. Open up our hearts today, open up our minds. Today, Lord God, we are excited for your move in our lives, oh God. Fill us up with your love, fill us up with your spirit, and fill us up with your strength, oh God, for the rest of the week. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. It's time to lift up our praises unto the heavens. Kaya catch up na lang po tayo ulit after the service. See you, COG fam! Sa'yo ang luwalhati, buong mundo'y
yan sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Ngalan ni Jesus aming itataas. Ang ngalan ni Jesus aming isisigaw. Ang ngalan ni Jesus aming itataas. Ang ngalan ni Jesus aming isisigaw. Ang ngalan ni Jesus aming itataas. Aming itataas. Aming isisigaw. Ang ngalan ni Jesus aming itataas. Aming itataas. Aming isisigaw. Hallelujah, Diyos purihin ka. Hallelujah, Diyos awitan ka. Ito'y para sa'yo. Hallelujah, Diyos maghari ka. O Jesus, sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, Diyos purihin ka. Awitan ka. Hallelujah, Diyos awitan ka. Ika'y maghari. Hallelujah, Diyos maghari ka. O Jesus, sa'yo ang pagsamba. Hallelujah! Panginoong Jesus, narito kami sa'yo. Binibigay ang lahat sa'yo. Hallelujah! At kapatid, hindi pa tayo titigil at magpapapigil ideklara. Purihin natin, sambahin at dakilain si Jesucristo sa oras nito. Everybody jump! Hey! We say Jesus, Jesus, Hallelujah. Kami ay narito upang magpasalamat sa iyo. Ang kagalakan mo, ang tanging lakas ng puso ko. Isang tungkulin, isang damdamin. Isang damdamin. Ika'y awitan, ang ngalan mo'y itataas, O Yahweh. Mga kamay, iwagayway, O Yahweh. Mga kamay,
kapatid, may tataas pa yan. Mga paay, ilulundan ko Yahweh. Purihin si Yahweh. Ang ngalan mo'y itataas ko Yahweh. Mga kamay, iwan-iwan ko Yahweh. Mga paay, ilulundan ko Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Si Yahweh. We say Yahweh. Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh. Purihin si Yahweh. 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 Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa oras na ito. Kaya minsan pa kapatid, yung mas malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng hallelujah. In 1, 2, 3, hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin sa Kristo sa oras na ito. Hallelujah! 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 Mga kapatid, kung naniniwala po kayo na mabuti at dakila ang ating Diyos, kaya minsan pa po yung mas malakas na palakpak at mas deserve na palakpak sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong binigay mo sa amin, Panginoon. Na kahit kami nanghihina, kahit ang aming puso ay basag, kahit kami ay wala ng matakbuhan, Panginoon, narito kami, Panginoon, nagpupuri sa'yo lamang, Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Hallelujah! At siya sabi po sa kanyang mga salita na ako ang Panginoon at wala nang iba pa, at maliban sa akin ay wala nang ibang Diyos. Palalakasin kita kahit hindi mo pa ako nakikilala, at para malaman ng lahat sa buong mundo na walang ibang Diyos maliban sa akin, at ako ang Panginoon at wala nang iba, at alang-alang kay Kristo ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkukutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Kapatid, kahit kami nanghihina, kaya
Dahil naniniwala kami, Panginoon, sa kabila ng aming pagkukulang, Jesus, Ikaw lamang ay sapat at wala nang iba sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming papuri sa iyo lamang, Jesus. Hallelujah. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako Jesus, Ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliraning di maintindihan,
pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Hallelujah, hallelujah. Maghari ka, Jesus. Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama. Ika'y nag-iisa. Papupurihan ka. Oh, purihin ka. Oh Diyos, dakila ka. Sa
kapatid, kung naranasan mo ang presensya ng Panginoong Diyos ngayong oras na ito, pwede ko bang marinig ang isang malakas na palakpak ulit sa ating Panginoong Diyos sa buhay? Hallelujah! Panginoon, naririnig mo ang aming palakpak at papuri sa iyo. Hallelujah! 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 Panginoon, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa presensyang pinaranas mo ngayong oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. At sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo ang iyong mensahero, Panginoon. Nawa gawin mo siyang daluyan ng pagpapala sa maraming tao, Panginoon. At nawa ikaw lamang ang makita sa buhay niya at wala ng iba. Mga kapatid, binibigay po natin ang lahat-lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba. Ito po ang ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. What's up, COG fam? Happy 35th anniversary and 9 days to go na lang at magkikita-kita na tayo sa ating week-long anniversary special. Excited na ba kayo? Sobra! Hindi pa ba halata? Is God good? God is good. Let's start off with the Job Dance Play and the hype is still on. Kaya see you guys at Revival Night for the repeat. Don't miss the very exciting gathering for our mentors and mentees sa ating C2S Night. Together, we are enabled to grow. And Thursday naman, let's prepare our hearts for the WJ Dasma mission happening at the main sanctuary. At kaya tayo nandito ngayon sa Dasma Oval dahil excited at naghahanda na tayo para sa Solid Fam Day! August 22 tatakbo tayo sa Solid Fam Run! Hep! Hindi lang tayo basta tatakbo kasi magsusumba din tayo! At jump pack din tayo ng palarong Pinoy! We are back in church and for our most awaited gathering, you are invited to attend our very special Sunday worship service happening at the Dasma Arena on August 24. Your anniversary ticket has been placed on your chair and bring this with you and see you in this momentous occasion. And for all our ministry workers, you are encouraged to attend our Empowered Night with Workers on August 23 at 5:30 p.m., a special gathering dedicated to empower our amazing servant leaders. We can't wait to worship with you guys. Exciting things are ahead and excited na talaga ako for our week-long celebration. For now, let's prepare our hearts for God's Word and blessings, COG fam! Amen. A blessed Sunday to everyone. Pwede ba minsan pa po isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. And also, I'd like to take this opportunity to greet everyone happy 35th year anniversary COG Dasma. Yan, minsan pa po muli nating palakpakan ng Panginoon. Pakibati mo yung katabi mo, happy anniversary kapatid. Ayan, we are so blessed na po. And true enough, lahat tayo ay naging witnesses at hindi lang po yun. Kung gaano po pinagpala ng Diyos ang COG Dasma for 35 years, ito po ay dumaloy at pinagpala rin po ang bawat membro niya. At tayo po yon. Sige po, muli nating palakpakan ng Panginoon. So lahat ng ito ay matatawag po nating rewards. And speaking of rewards, sa buhay po nating ito, gusto po natin yung lahat ng ginagawa natin ay nare-recognize at na-appreciate. At gaya mo, kung ikaw man po ay nakabilang sa isang kumpanya, na po, you're working in an organization, gusto mo yung hard work, yung efforts mo napapansin, no po. At ano pong rewards ang pwedeng ibigay ng kumpanya, no po? Some companies would give, no po, yung pong money incentives, no po. Gusto po natin ito increase sa sweldo. Amen ba 'yon sa mga nagtatrabaho? No, hindi lang po 'yon, baka nagbibigay din po yung kumpanya nyo ng experiential gifts. Ano po ito? Halimbawa, kung gaano ka katagal nagstay sa company para maging loyal ka at hindi ka mag-resign, pag nakaabot ka ng 10 years, may bago kang relo. Ayan, no? Iba't iba po yan, ano, na mga gifts na binibigay po ng companies. At hindi lang po ito, meron din pong wellness benefits. No po? At ang mga kumpanya, ngayon, they are finding ways or creating, no, na maging balanse po, no po, yung life, work, no po, para magstay po ang mga empleyado. Lahat ng ito ay tayo po ang makakatanggap.
At pag natanggap po natin ito, mapapasabi ka talaga ng deserve. No po? At ito po ay sikat na salita na ginagamit po natin ngayon na deserve mo ang lahat ng magagandang bagay na ito. At ang qualification po ng companies, no po, ba't nila binibigay ito? No, una, no po, para i-appreciate yung mga empleyado, maboost up po yung moral, at higit sa lahat, ma-celebrate po nila, no, yung bawat na taon sila po ay nasa loob ng kumpanya. At kung i-relate po natin bilang isang Kristiyano at bilang mananampalataya, sana po mapadeserve din po tayo. No? At ngayon po, titingnan natin sa isang aspeto, kung ito ay mga material na bagay na pwede nating makuha sa ating Panginoon, kaya rin niyang i-recognize yung lahat ng ginagawa mo bilang sumusunod sa ating Panginoon. Kaya po, ang title po ng mensahe ng Panginoon, spiritual side po tayo, and I've entitled it as Deserve. No po, yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong hapon, and I'd like to share to you the Word of God taken in 1 Peter chapter 4, verse 10. Says here, God has given each of you a gift. From His great variety of spiritual gifts, use them well to serve one another. Can we bow down our heads and let us pray? Heavenly Father, today, thank you. Thank you for meeting us today. At alam po namin, Panginoon, as we have given our best worship, as we honor you today, tunay po kinatagpo mo kami sa oras na ito. At hayaan mo, Panginoon, as you have set the mood, the ambience, God, and as we receive and listen to your powerful word, once again, let your wisdom, let your blessing be upon us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. And if we want to declare today sa buhay po natin ng deserve, kailangan po mas maintindihan po natin ngayon, ano ba yung mga reminders ng Panginoon? Una po, when we see the word serve, what does it mean? Let me define it first. A Hebrew word called avad. Can you say the word me, avad? When you say avad, it means it is an act of labor, may effort. It is an act of obedience. Tinawag ka ng Diyos para maglingkod at tumugon ka. And also avad, it means it is acts of worship. Pag tayo pala ay naglilingkod, ito pala isang paraan na ipinapahatid po natin ang tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. And why we need to serve? Because in this verse, God has given you a gift. Binigyan tayo ng gift ng Panginoon. So, we are designed to serve. Natanggap niyo ba yung gift na galing sa Panginoon? Do you receive that spiritual gifts? Amen? And with that, we are designed to serve. Another question might be in your minds today, why serve? Ba't ko ba kailangan maglingkod? Yes, pinagkalooban ako ng Diyos ng spiritual gifts, given yon. Why serve? Because when we serve others, we are in the best position and serving is a privilege. Agree po ba kayo doon? Serving is a privilege. Bakit privilege? Kasi, sabi po dito sa verse na ito, in Galatians chapter 5, verse 13, for you, my brothers, tayong lahat, we are called to freedom. Only, do not let your freedom become an opportunity for the sinful nature, worldliness, selfishness, but through love, serve and seek the best for one another. Ibig sabihin po pala, kaya po, serving is a privilege. Una, tinawag ka ng Diyos, kapatid. Tinawag ako ng Panginoon at hindi lang po yon. Sa pagkatawag ng Diyos, naranasan po natin na tayo po ay pinalaya ng Panginoon sa isang buhay na makasalanan, isang buhay na magulo, at binigyan ka ng kalayaan para ikaw ay ituring niyang bagong nilalang kay Kristo. At kung ikaw yon, pwede ba natin pasalamatan ng Panginoon ngayong hapon? So, ibig sabihin po pala, kailangan sa buhay natin ito, makita ito. If we want the best position in life, because serving is a privilege, kailangan meron tayong reflection. And through that reflection, you and I will shine. Kapansin-pansin sa lahat ng ating ginagawa. Halata na ikaw ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, kapag tayo po ay nakaramdam
na tayo po ay minamahal, sasabihin mo talaga, iba kapag in love. Amen ba yon? Marami akong tinatanong dito. Marami akong nakakasalubong kanina. Sabi ko, parang iba yung datingan mo ngayon ah. Parang inspired ka. Mukhang in love ka. Ang sagot po niya, tama pastor, in love po ako kay Lord. Sabi ko, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo, mula dito, nagre-reflect po ang pag-ibig ng Diyos. Kasi yan po yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. That made a big difference in our lives today. And if we shine and we reflect yung God's love sa buhay po natin, that is one way the Lord is encouraging us today. Another thing, in that verse, yes, you are called to freedom, pero sana wag mamali. Wag natin gamitin opportunity. Saan? Baka yung opportunity na bumalik tayo sa sinful nature, bumalik po tayo sa mundo, bumalik po tayo sa pagiging makasarili. At pag ito po ang ginawa natin, ang kabaligtaran po ng reflection of God's love, another term I like to share to you is absorption. Na bumabalik sa sinful nature. Ito pong mga terms na ginagamit ko, it is based on kapag tayo ay gumamit ng isang salamin, at yung salamin na yon, kapag tama po yung tama ng ilaw, may magandang reflection. Pero pag mali, yung tama po ng ilaw sa salamin na yon, hindi po nagiging maganda ang image. I'd like you to internalize it today. With this kind of absorption, na mali tayo ng desisyon, bumalik tayo sa dating buhay natin, naging makasalanan tayo ulit ngayon, ano po mangyayari? We are considered to be as a black wolf. At ano po ang buhay na yan? Nasa kadiliman po tayo, gumagawa ng kasalanan, baka tayo ay punong-puno ng pride, sobrang tiwala at believe sa sarili, or we became greedy. Gusto natin lahat pakabig. Gusto natin lahat tayo po ang makinabang. At baka dumating tayo sa punto na we are so angry o galit sa bawat sitwasyon ng buhay po natin. Konti lang makante, parang mangangagat na. Ito po yung sitwasyon natin if we remain in the sinful nature. Pero, magandang ginawa ng Panginoon, being a white wolf, ano bang meron tayo? Instead of pride, punong-puno ng pagmamahal. Marunong magpatawad, hindi lang po yon, mapagbigay, generous, at humble. Araw-araw ng buhay natin bilang Kristiyano, lumalaban po tayo. At anong laban po ito? Kaya po tayo nag-struggle na hindi makapaglingkod kasi may na lumalaban sa kalooban po natin. Every day, we are engaged in battle. At kung tatanungin niyo po ako, paano tayo mananalo sa laban na ito? Para manalo tayo sa laban na ito, makikita kung sino yung finifeed natin. Kung ano ang nakikita sa buhay po natin. We are always engaged in battle, and as we engage in battle, let me remind you, God has already called you to freedom. At gusto po ng Panginoon, magliwanag ka at maging kapansin-pansin ka, maglingkod ka sa Panginoon kasi isang magandang pribilehiyo ito na binigay ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So in this verse, Matthew 6:24, gusto ko pong lumalim, no one can serve two masters. Either you hate the one, either you love the other, either you are devoted to one or you despise the other. You cannot serve God and be slave to money. Uulitin ko po. You cannot serve God and be enslaved to money. Don't get me wrong. Gusto ko pagpalain ako ng Diyos. Ikaw ba kapatid, gusto mong pagpalain ka ng Panginoon? Pagpalain ka ng Diyos na maraming pera. Amen ba yan? Pakitaas po ang kamay niyo kung gusto niyo po yan. Ayan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pero ang pera ay hindi pwedeng maging master natin. Kasi pag yan ang naging master natin, anong sabi ng salita ng Diyos? Ang pag-ibig sa salapi
ay ugat ng lahat ng kasamaan. Na marami sa atin, mananampalataya, itinuhog ang kalumbayan at kalungkutan dahil sa pag-ibig sa salapi. Meaning to say, hindi natin pwedeng higit na mas mataas sa buhay natin ang pera kaysa sa Diyos. Kailangan itatanghal natin na mas mataas ang Diyos sa pera. At pag yun ang pinaglingkuran natin ng ating Panginoon, higit pa sa material o sa perang matatanggap mo, kundi isang buhay na merong kaganapan dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon. No one can serve two masters. It's your choice. It's our choice today to serve the Lord. Let me continue. Why serve? Because serving others creates a lasting impact. Serve with purpose. Ulitin ko po, serve with purpose. And speaking of that word purpose, alam niyo po, I have found out, meron pong isang barko, alam na alam po natin itong barkong ito. Ito po ay naglayag noong 1912. Ito po yung RMS Titanic. At alam po natin, ang alam ko rin, ito ay isang passenger ship lamang. Yan po yung unang barko na lumayag na puro mayayaman po ang sumakay. Pero hindi lang po pala ito passenger ship. Ito po pala ay kakaibang barko. Ito po ay tinawag na floating post office. Bakit post office? Kasi may dala po siyang mga sulat at idadalin po ito sa iba't ibang lugar. Yung term na RMS, it means Royal Mail Service. Sa British po yan. At yan po pala yung kakaibang function o purpose ng barkong yan. Bagamat ito po ay lumubog. And after 2 years, meron pong isa pang barkong ginawa, MV Dulos. 1914 po yan. Alam nyo, ito pong barkong ito, natag po ito sa Guinness Book World of Records, na ito po yung oldest active ship, ocean ship, na isabihin sa ilang taon, since 1914, naglalayag po sa dagat. At ako po mismo ay naka-experience na makaakyat sa barkong yan, sa MV Dulos. Nung ako po ay nagtrabaho sa Taiwan as OFW, nagkaroon ako opportunity na makapasok sa loob. Alam niyo po, doon pa lang sa labas, mayroon na mga nagwe-welcome, meron na pong bumabate, hanggang pag-akyat mo, asikasong-asikaso ka. Pero karamihan po dito ng crew, mga Pilipino, pero may ibang lahi. Pero ang punto ko, ramdam ko parang kasama nila ako dun sa biyahe. Kasi parang at home po ako. Bakit? Kasi ito po ay considered to be also a floating library. Parang floating bookshop po siya. At nandun mga Christian books. And lahat yung makakausap mo, they take that opportunity to share about Jesus Christ. Iba't ibang lingwahe man, pero isa lang po yung kanilang objective. Ibahagi po sino si Jesus. At kailangan natin tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam niyo po, na-enjoy ko po yung stay na yon kasi bukod sa warm welcome, ramdam ko po nandun ang presensya ng Panginoon. Ramdam ko may kapayapaan. Ramdam ko nare-recharge ako. Siyempre, pagod sa trabaho, nasa abroad. Yung homesickness, nawala. Kasi bakit? Sa barkong ito, na-serve po yung purpose. Hindi ko lang naranasan ang presensya ng Diyos, kundi natanggap ko rin ang personal na pagkakakilala o personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. At yun pong isang magandang experience dito. Amen. Unforgettable experience. And with this purpose, it gives us the sense of direction. With this purpose, as we serve God, I tell you, huhubugin tayo na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. And with this purpose, it will glorify our God. And it will give glory sa ating Panginoong Diyos. That's why we need to serve with purpose. Pero gaya po ng, siyempre sa tagal po ng barkong ito, sa paglalakbay niya sa ocean, dumating po yung point na year 2009 na decommission
o natigil po yung operation nila. Bakit? Kasi luma na po yung barko eh. For 95 years of service. Pero, ito po yung kanyang na-serve na may purpose. Ang kanyang pong purpose. It has welcomed over 22 million visitors. At isa po ako doon in 95 years of service. Marami po ang nasyaran at nakakilala at naligtas sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Akala ko po, tapos na po yung istorya dyan. When you serve your purpose, akala natin okay na. Pero alam nyo, marami pala ang nakakapansin sa barkong ito. At kahit po ito ay pumarada, naging junk siya sa isang junkyard sa Singapore, meron pong isang tao na nakakita. Ang businessman na yan, ang pangalan po ay si Eric So. So, nakita po niya yung barkong yun. May potential. In the year 2019, binili niya po ito kahit bulok na po siya, maraming gagastusin. Pero dahil meron siyang dedikasyon, may relasyon siya sa Panginoong Diyos. Gusto niya itong barkong ito ay maging kagamit-gamit at muling maserve yung purpose niya. Binilda po niya ito. At ngayon, hindi lang po siya floating bookshop or library. Naging floating hotel po siya. At marami po ang na-cater hanggang ngayon na napakilala rin si Jesus at tinanggap nila sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Kung i-relate po natin sa buhay natin, alam ko meron po dito. Dati, ikaw ay nakakapaglingkod. Humiling ka sa Panginoon, Lord, biyayaan mo naman ako ng magandang trabaho. Promise, patuloy ako maglilingkod sa iyo. Pero nung binigyan ka ng trabaho, biglang cannot be reached ka na. Lagi ka ng unattended. At may panahon, hindi ka na nakakapagsimba. At ang isang malungkot po doon, hindi mo na nagagawa yung purpose ng Diyos sa buhay mo na ikaw ay maglingkod. Kung ikaw man ay tumirik ngayon sa paglilingkod, kapatid, hindi ka mananatiling junk. Kasi merong isang Diyos na nagmamahal at napakabuti. Tinitingnan ka ngayon, meron ka pang potensyal at pwede ka pang bumalik sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. And God wants you to serve that purpose. May maganda pa akong pagkakataon ang Diyos sa buhay natin. And from the word doulos, what does it mean? The word doulos, Greek word, it means slave. Ibig sabihin, it is called to be as bondservant. From the word bond, merong pagkakaintindihan po dito. Yung relasyon po natin sa Panginoon, sa dami ng tinanggap natin sa ating Diyos, if we are designed to serve, at maraming ibinigay ang Diyos sa atin, kailangan tuparin po natin yung pakikipagkasunduan na yun bilang lingkod ng Diyos. Because being a bondservant, it is a person in action. It is a person who serves others. Kapatid, masarap umupo. Masarap magmasid ng mga naglilingkod. Pero masasabihin ko po sa inyo, mas masarap ang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi tunay kapag ginagawa mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo, higit pa sa inaasahan mo, higit pa sa hinihiling mo, ibibigay ng Panginoon at mararanasan mo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na pinagpala, ginagamit ka ng Panginoon kapag meron ng hihina, ikaw ay gagamitin ng Diyos, ipapanalangin mo siya. Sa bawat panalangin na iyong bibitawan, hindi galing sa iyon, kundi galing sa kapangyarihan ng Panginoon. Makakaranas yung ipinanalangin mo yon ng kagalingan sa kanyang karamdaman, makakaranas ng katugunan sa bawat panalangin, at higit sa lahat, dadaloy ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan mo kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito po isang kwento ko naman. Ang inyo pong pastor, meron na po akong apo 5 years old. Babae po siya, si Beatrice. Isang banding namin, madalas na banding namin, nanonood po kami ng YouTube. At isa pong pinanonood niya, na po itong cartoon show na ito, Cocomelon, siguro alam po natin ito, The Wheels on the Bus. Napapasabay pa ako sa kantang yon, may action pa yan. Habang pinapanood namin po yan, may naalala po akong storya.
istorya din po ng dalawang driver o meron pong school bus. Hatid sundo po sila ng mga estudyante mula sa eskwelahan, sa bahay, vice versa, iuwi. At sa kanilang pagsasama, sila po ay naging matalik na magkaibigan. May mga panahon na kapag nangangailangan, realidad po ito, pag sila ay nagkasalubong, minsan nagte-text, "Bro, meron ka bang extra dyan? Kasi wala na akong pang-crudo o pan-diesel." Mag-aabutan, maghihiraman, at pag panahon na nasira po yung service, kasi commitment po ng isang school service operator o driver, operator kailangan mahatid talaga yung mga bata. Yung isang kaibigan na nasiraan, hihingi ng tulong dun sa kaibigan niya para hihatid po yung mga estudyante. At habang tumatagal po ang panahon, nagkaroon po ng bonding relationship. At dumating po sa punto na yung isang driver o isang operator na yon ay dumanas po ng problema sa buhay, suliranin, halos sumagad sa buhay. At nangangailangan po siya ng isang Diyos. At ano po yung ginawa niyong kaibigan niya na isa? Inabutan po siya nito. Tracts. Jesus died to give you life. Yung pong nakatanggap nito, nung tracts na ito, wala po siyang nasabi, kundi ang salitang, "Salamat. Salamat. Salamat." At mula noon, nung siya po'y nagpunta dito sa ating simbahan, naramdaman niya po ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Naramdaman niya po ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang probisyon ng Panginoon at higit sa lahat, nagkaroon siya ng matibay na pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya po magandang paalala po sa atin, ang ating simbahan, marami po tayong na-produce na copies ng tracts na Jesus Died to Give You Life. Available po siya dyan sa may lobby po natin, sa may counter. Pwede po kayong humingi, libre po yan. Nawa sa pagkuha po ninyo, huwag niyo pong maliitin itong kapangyarihan ng tracts na ito. Bakit? Gaya nung aking nakwento, sino ba yung kaibigan na isa na nagbigay nito? Walang iba, ang inyo pong lingkod, kanina po binigay sa isang kaibigan at ngayon, siya po si Pastor Alan at siya po yung ating tapat na lingkod ng Outreach Department. Siya po ang head ng Outreach Department. Kaya po, sa mga ganitong sitwasyon, sa ganitong kalagayan, naniniwala po ako sa iyong paglilingkod, tunay may purpose ang Panginoon at may magandang mangyayari at resulta sa buhay natin. Muli nating palakpakan po ang Panginoon. So in this verse, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Ano ba yung mga spiritual gifts na binigay ng Panginoon? Let me name some. Because you are driven to serve. Ano po yung mga spiritual gifts? In Romans 12 verse 6 and 8, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. I like the word well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. Another gift, if your gift is serving, serve them well. Yung pong nakikita nyo na mga nag-a-assist sa inyo sa traffic flow, sa parking, sa CR, yung mga housekeeping, nag-aayos po ng mga silya, yung pong one-liner ministry, nag-aayos ng communion kits. No po. They are serving well. And if you are a teacher, teach well. And if your gift is to encourage others, be encouraging. And if it is giving, give generously. Alam niyo po, kanina pa lang, unang service, 7:30 ng umaga. Ako po personally, pag na-assign ako as preacher, nasa likod lang po ako. Bago po mag-start na magpipreach, ang inyong pastor kinakabahan pa rin po. Pero kapag nakikita ko po kayo, bumabate, kumakamay, nagsasabi ng God bless you, pastor, na-encourage niyo po ang inyong pong pastor. Alam niyo po, kung bakit kami nakakatayo dito, siyempre sa anointing ng Panginoon, sa tulong ng Diyos. Pero yung bawat ngiti nyo, bawat pagkamay, at bawat pagsabi ng God bless you, kayo po ay patuloy na ginagamit ng ating Panginoong Diyos. Nakakawala ng kaba.
At hindi lang po yun, meron pa nagsabi kaninang umaga, Pastor, meron akong hinanda sa'yo na lugaw. Mamaya, pagkatapos mo mag-preach, pwede mong kainin yon. Di ba po, ang sweet naman ng ating Panginoon na sa ating paglilingkod, ino-honor ito ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hindi lang po yun. Meron din pong nagbigay ng abukado kanina. Yung abukado po, hindi ko na kailangan balatan, hindi ko na kailangan ilagay sa lalagyan, lagyan ng gatas, lagyan ng asukal, na po, at ilagay sa freezer. Ginawa na po niya. Sabi niya, Pastor, pag uwi mo ulit, meron kang dessert. Ginawa ko yon para sa iyo dahil ikaw ay isang tapat na lingkod ng ating Panginoon Diyos. Amen. Marami pa hong iba. Sana po wag niyong makita na bilang isang lingkod ng Diyos dahil meron tayong makukuha, doon tayo magpo-focus. Hindi po. Yung magpagamit ka sa ating Panginoon, nakakapagod, totoo po yun. Mahirap, totoo po yun. Pero nagbibigay po ito ng sense of fulfillment. Sense of fulfillment. Why? Because when you serve well and you are driven to serve God, walang ibang nag-glorify sa buhay natin kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Let me continue. If God has given you leadership ability, take that responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. At yan po, yung mga different kind or variety of spiritual gifts. At marami pa hong iba yan. Marami pa po na binigay sa Panginoon. I pray you are now driven to serve. So in Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's masterpiece. Obra maestra ka pala ng Diyos, kapatid. Obra maestra pala ako ng Panginoon because He has created us anew in Christ Jesus, new life in Christ, so we can do the good things, serve. He planned for us long ago. Kapatid, make your Creator proud. Make your God proud by serving Him until your last breath and serving Him 100% to give glory sa ating Panginoon Diyos. Amen? Sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon. At yung pong ating sigaw na Born Again Pilipinas, pag ikaw at ako ay naglingkod sa tahanan ng Diyos, nagpagamit sa ating Panginoon, kapatid, hindi lang po ito basta sinisigaw, pinapaskil. Sabi nga po ng ating late senior pastor, Pastor Anthony Velasco, kundi tayo po bilang isang pamilya, tinatrabaho natin ito para mangyari sa panahon po natin. Amen. Sige po, muli natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And again, lastly, why serve? Serving with passion to a world that desperately needs it. Alam niyo po, meron pong isang tao na ginamit para ako ay lumago spiritually. Siya po ang isang tao na nagtiyaga, una mag-share, at yung kami nakakilala sa Panginoon dito po sa Dasma, ay siya rin po yung nagtiyaga very passionately na pumupunta sa bahay once a week. Hanggang tinuruan niya po kami na paano mag-handle ng Bible study. Ako, asawa ko, aking nanay, at na-appreciate po namin yon. At habang tumatagal po ang panahon, na po lumalago po kami spiritually. Hanggat kami po ay from being a member, naging worker, naging leader, at siya po ay ginamit ng ating Panginoon. And he had started to minister or to be part of the ministry, to be a worker, year 1998. Hanggang ngayon po yun. And for how many years, very passionate po siya. Pero realidad, no po, bilang isang tao, habang nagkakaedad po tayo, dumating po na siya po ay dinapuan ng karamdaman. Ano po yung naging kanyang karamdaman nitong worker na ito? No po, yung pong kanyang 2 kidney nag-fail. At pag ganon, kailangan niya po mag-undergo ng dialysis twice a week. Sino ba tong worker na binabanggit ko at kinikwento ko po sa inyo? Walang iba kundi si Pastor Obet Mendoza. Twice a week, nagda-dialysis po siya. Pero alam niyo po, may dahilan na siya na hindi mag-serve. May dahilan na mag-slow down.
may dahilan na magpahinga na lang. Pero mas pinili niya po. Sabi niya, hanggat sa huling hininga ko, maglilingkod ako sa Panginoon. Imagine, kahit po siya ay nag-undergo ng dialysis, pagtapos na mag-dialysis, o kahit wala siyang schedule, pupunta po siya dun sa dialysis center. Magbabahagi po siya ng salita ng Diyos. Kung gaano po siya kapassionate na mag-preach, kung gaano po siya kapassionate na maglingkod, binibigay niya po ang lahat ng buo niyang lakas. May pagkakataon, kahit may nararamdaman siya sa kanyang pistula sa leeg, masakit man, o hindi maayos ang kanyang kondisyon, pipiliin niya pa rin na maglingkod. Pipiliin niya pa rin na magbahagi ng pagmamahal ng Diyos. At tunay po, sino man ang makarinig at makatanggap nito sa kanya pong ginagawa na paglilingkod, sa bawat tracts na binibigay niya, tunay po, lahat ng nakarinig, lahat ng tumanggap ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Bakit? Kasi tinanggap nila si Jesus sa kanilang buhay, nagbigay ng panibagong pag-asa. Bagamat may karamdaman, hindi sila sumusuko. Bagamat may paghihirap, hindi sila nangangayaw. Kasi naniniwala sila, habang may buhay, may pag-asa. At lalo na pagkasama si Kristo, merong kagalingan. Muli nating purihin po ang Panginoon. That is Pastor Obet, serving God with so much passion. May karamdaman po siya. Nangungusap ang Diyos sa atin. Kapatid, ikaw, ang dami mo nang tinanggap sa Panginoon. Ang daming ginawa ng Diyos na mabuti sa buhay mo. Ang daming spiritual gifts na binigay ang Panginoon. Saan mo ginagamit ito? Saan mo ginagamit yung lahat ng pinagkaloob ng Diyos sa iyo? Kapatid, maganda ang kalusugan mo ngayon, maayos ang iyong buhay, wala kang sakit. Ano po ang ginagawa natin ngayon? Nagpapagamit ba tayo sa Panginoon? Patuloy ba na ang buhay na ito, dumadaloy po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin? It's now your choice to serve the Lord with so much passion. And if we do that, just like Pastor Obet, let me continue. Deserve. Why? Because we are designed to serve. We are driven to serve. Lastly, use them well to serve one another. And you are destined to serve. You are destined to serve. Kung bakit ba natin kailangan maglingkod? Alam niyo po, sino ba yung best example? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. How did Jesus serve? Paano ba siya naglingkod sa atin? In Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ano bang ginawa ng Panginoon? Paano ba siya naglingkod? Bilang isang Diyos, mula sa langit, siya po'y bumaba sa lupa. At lahat po yung divine privileges niya bilang isang Diyos. Pwede niya nang panghawakan yon. Binitawan niya po lahat ng iyon. Bakit? Kasi nandoon ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa na nandito. At nung siya po'y nagkatawang tao, naramdaman niya po yung pagiging tao. Yung sakit, yung hirap, lahat, tinanggap niya yon. Kasi imbes na dapat tayo, ako at ikaw ang maparusahan ng dahil sa ating mga kasalanan, inako niya po lahat yon. Pinaglingkuran ka ng Diyos. At sa kanyang paglilingkod, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Naging masunurin siya saan? Sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. At dahil po doon, very pricey, very costly ang buhay ng Panginoong Hesus. Yung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Tayo, bilang pinapahalagahan niya at pinakamamahal, na paghingi natin ng tawad sa lahat ng ating kasalanan. Pinatawad ka ng Panginoon at sa kanyang banal na dugo, nilinisan niya ang bawat buhay natin. At ngayon, may pangalawang buhay tayo dahil niligtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? And that would be the best example in serving the Lord. Kapatid, nagawa na ng Diyos yung part niya to serve us, to serve you.
now it's your turn to serve the Lord. Can I just invite everyone, tayo po'y tumayo. And as we stand up today, can I invite again, let us lift up our hands to the Lord. Dalawang kamay po, itaas po natin. Nakikita yan ng Panginoon. At pwede po kayong sumunod sa panalangin ito. Ama naming Diyos, Ama naming Diyos, salamat. Salamat po Sa iyong pagmamahal sa akin. sa iyong pagmamahal. Sa oras na ito, sa oras sa na pagtaas ng aking dalawang kamay, sa pagtaas ng aking dalawang inahayag ko hinahayag ko na ang buhay na ito na ang buhay na ito ay ipapagamit ko sa iyo. ay ipapagamit. Gagamitin mo ako Gagamitin mo ako sa anumang paraan, sa anumang paraan. sa lahat ng ginawa mo sa aking buhay, Sa lahat ng ginawa sa lahat mo ng akin, blessing sa aking tinanggap, sa lahat ng blessing hindi na ko sasarilinin ito. hindi ko sasarili. Patawarin mo ako. Patawarin. At hayaan mo sa oras na ito, gawin mo kong daluyan Gawin mo kong daluyan ng pagpapala, ng pagpapala, daluyan ng kagalingan, daluyan ng kagalingan at daluyan at daluyan ng iyong kapangyarihan. ng iyong kapangyarihan. Ito pong aking dalangin Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. And today, as we end, before we take the holy elements of the Holy Communion, we're going to sing a song of worship. And once again, let us worship the Lord. Come in Jesus' name. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo, suriin mo. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas
basa. Ay minsan pa kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoong Diyos. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Hallelujah. Just give our best clap offering to the Lord. You have been called by God to serve. You have been called by God to serve. Now we can get the holy elements of the Holy Communion. At sa ating pagiging kabahagi po ng banal na hapunan, ito po yung ating pagpapahayag. Mula ngayon, tayo maglilingkod sa ating Panginoon at ipapagamit natin ang ating buhay upang magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoon. On the night Jesus was betrayed, when He took the bread, when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Take and eat in remembrance of me." Let's all partake of the bread. And after supper, Jesus took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, that whenever you drink this cup and you eat this bread, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's all partake of the cup. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, here we are as we have this desire to serve you well in the ministry. Honor the desires of our hearts, O God. At hayaan mo, Panginoon, patuloy mong gamitin ang bawat isa. Can we lift up our tithes and offering to the Lord and let us pray. Father God in heaven, thank you for all your blessings that you have given to us. Maraming salamat po. And we lift up to you our tithes and offering. Bless all of this na ito lamang po ay magagamit para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian at upang marami pa ang maligtas sa pangalan ni Jesus. Father God, once again, I commit to your beloved people, your church, your serving church, all for your glory. I pronounce your blessings, favor, and protection in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let us all shout, Amen. God bless you, church. Hi there, COG fam! It's Jem from Praise and Worship and Crusade Ministry. Na-bless po ba kayo sa salita ng Diyos na inyong narinig ngayon? Kung nais nyo pa pong mas matutunan pa ang Word of God at mas lumalim pa sa inyong pananampalataya, we are inviting you to get connected to a small group or a C2S group where we can talk about faith with people just like you. You can comment "Get Connected" and we'll help you find a C2S group you can join. At kung interesado ka naman to be part of a ministry, you can type "Get Involved" at tutulungan namin kayo na mahanap ang ministry that's right for you. Here at Church of God, meron po tayong 5 different departments kung saan may marami ring ministries na maaari nyong salihan mula sa worship, outreach, relationship, discipleship, and admin. Whatever talent or gift na nais mong i-offer kay God, for sure, there is a room for you. Nasa puso po namin na nais namin kayong samahan as you grow in your faith and as you discover God's love for you. May avenue para ikaw naman ang makapagbalik sa Panginoon ng pagmamahal na iyon. And as you take your time in discovering God's purpose for you, huwag po kayo mag-alala dahil kasama nyo pa rin kami whether you want to learn more about God or you want to immerse deeper into worship. And so, COG fam, bago nga po tayo maghiwa-hiwalay, we encourage you to share this worship service to your loved ones para sila rin ay makapakinig sa mensahe ng Diyos sa araw na ito. And please make sure to follow us on our socials at COG Dasma and at COGWMPH. You can also subscribe to our YouTube channels, youtube.com/COGDasma and youtube.com/COGWMPhilippines. And if you want to hear some original songs of COG Worship, you can always subscribe to youtube.com/COG Worship. And so as we end our segment, we pray that you experience God's miracle even in the smallest things in your life. And may His presence always embrace you as you face the challenges for the week.
Again, this is Jem and we'll see you again next week, COG fam. Thanks for joining us. Bye!